Guys, for today's video, sino ba sa inyo ang nakikinabang dito sa pa-cashback ni Maribank? Well, kung isa kayo sa nagbe-benefit dito sa cashback ni Maribank, meron tayong pag-uusapan ng bagong cashback. And this time, it is with Mayabank. However guys, meron din naman tayong some news about Maribank's cashback. So medyo mako-compare natin to kahit papano with Maribank. So alamin natin kung sino nga ba ang mas okay na cashback ngayon, si Maribank ba o si Maya? Well, samahan niyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. So yeah, if isa kayo sa taong gumagamit ng Maribank card, which is this, para sa purchases nyo at eventually makatanggap ng cashback, you're in for a good treat naman dahil meron panibagong feature si Maya wherein you can also use your Maya debit card para mag-earn ng cashback. So, silipin natin ito feature o promotion ni Mayabank. Sinabi ko feature or promotion kasi makikita natin sa eligibility na hindi talaga siya pangmatagalan. Okay. So, sabi dito, Maya 1% cashback with Maya card every time you pay in store or online in the Philippines. May ng cashback. May 1% cashback ka every time you pay in store or online in the Philippines with your Maya card. Minimum spend of 1 peso, cap reward at 3,000 pesos per user per month. Ibig sabihin daw is that ang minimum amount lang para maka-cashback ka ay 1 peso. So, ang maximum reward na makukuha mo sa isang buwan ay worth 3,000 pesos. So, if meron kang bills na binayaran using your cards or yung expenses mo every month ay worth 300,000 pesos, ang cashback mo na makukuha mo ay 3,000 pesos. Hindi na masama, di ba? Normal na expense mo naman yan. Deal highlights. User can get 1% cashback on all in-store purchase and select online merchants with a minimum single receipt of 1 peso. Cashback rewards are capped at 3. Paulit-ulit. Eligibility. Transaction are made with Maya card are eligible. So, kailangan talaga na gamitin ang ating Maya card para mag-earn ng cashback. Okay, verified user are entitled to 1% cashback when they use their Maya card via point-of-sale terminal transaction or online payment. Point of sale meaning gagamitin yung terminal POS which is like this or even mga online transaction daw na gagamitin ang Maya. So medyo selected lang din yung online transaction and hindi natin alam kung sino-sino sila. Ito na yung sinabi ko feature or benefit. Promo runs from August 1, 2026 up to December 31 lang of 2026. So we only have August, September, October, November, December, 5 months to appreciate the 1% cashback. Transactions are made with Maya card, blah blah blah. User are entitled to 1%, blah blah blah. Paulit-ulit. The cashback will automatically be credited to card holders' Maya wallet once transaction is posted. International merchants are excluded in this promo. So, it's a good thing na meron tayong additional na 1% cashback. Kung isipin yun, kasi kay Maribank, same lang naman din siya. It's 1% cashback and a maximum cashback of 3,000 pesos per month per user. So, same lang sila, as in parang tinapatan siya ni Maya. Sabi ko sa inyo kanina na merong something news about Maribank na medyo ikaka-disappoint nyo in terms of cashback. Lalo na sa mga gumagamit ng Maribank card sa labas ng bansa. Lalo na pagbibili ng item gamit ang Maribank card. So while I was comparing the two service, the Maya and Maribank's cashback, nakita ko to sa cashback service ni Maribank. So eto sabi dito, enjoy 1% cashback kay Maribank. And then, nung in-scroll ko to sa baba, ito yung mga transaction na hindi daw eligible. And nakita ko dito, nakalagay, overseas point of sale transaction. So, ang ibig sabihin na ito, hindi nagagana for cashback using our Maribank card if we use our Maribank card sa ibang bansa to pay for our transaction. Meaning, itatap natin yung card natin sa kanila or i-swipe natin yung card natin sa card terminal nila. So, wala nang ma-earn yung cashback. So, meron ding Reddit post na nagsasabi na wala siyang natanggap na cashback. And kung mapapansin nyo, nagpunta yata siya ng Japan kasi yung mga merchants lang pinagamitan niya ay sa Japan. So, di ba, nakakainis lang na medyo pumangit yung Maribank card sa overseas transaction. Pero kung i-compare naman na natin siya ngayon with Maya Bank's 1% cashback, ganun din naman. Hindi rin mag-work ang ating Maya card
for overseas transaction sa mga point of sale. Guys, baka pwede naman kayo mag-subscribe and follow dito sa aking mga social media channel. Dito po sa YouTube, Facebook, TikTok, and even Instagram. So please follow and support. So given that na halos parehas na si Maya at saka si Maribang, pati limit, di ba? Ano pa ba yung advantage ni Maribang over this cashback ni Maya? Well, ito yung masasabi ko sa inyo. Given na 1% nga yung minimum na cashback kay Maribang, hindi naman siya solely 1% lang talaga. So, kung makikita natin dito, get 10% cashback on train rides. So, kapag ginamit natin yung ating Maribang sa MRT, LRT, then that's 10% cashback. Pag ginamit naman natin si Maribang card sa Pure Gold, merong 3% cashback. Kailangan minimum of 500 pesos ang spending natin. Di ba? Nag-grocery ka, lalo na kung Pure Gold ka nag-grocery, that's 3% cashback instead of 1% kay Maya Card. Ito pa, get 3% cashback on gas purchase. Ito naman, kung kay Sea Oil ka nagpapagas, that's 3% cashback instead of 1. Lastly, kapag ginagamit mo naman si Maribang Card sa mga Grab, Angkas, Move It, Green GSM, instead of 1%, 5% ang cashback na matatanggap mo. So all in all, parang mas maganda pa rin ang ino-offer ng Maribang Card instead dito kay Maya Card. But syempre, for you to maximize, it's best na gamitin mo parehas. Kung may na-stock kang pera dito kay Maya dahil ayaw mo ilabas, na katulad ko, dahil nga sa 10 pesos na bank transfer fee, di gamitin mo na lang siya, mag-earn ka pa ng cashback. And kung ang lagi mo namang ginagamit ay ang inyong Maribang Card, mas malaki pa rin ang cashback na makukuha nyo sa mga purchases nyo. Dahil nga may offer si Maribang na iba't ibang percentage na cashback sa iba't ibang merchants. So, for our question of the day, sa tingin nyo ba medyo nagsisimula ng matreten si Maya Bank at kailangan niya ng ilapit ang kanyang benefits and feature na kamukha ni Maribang? Simula na ba to na magbe-benefit tayong mga customer sa mga promotions ng mga digital banks na to? I-comment nyo kung ano sa tingin nyo dyan sa comment section sa baba for our monthly giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Nazarino Lucero at Nazarino Lucero 8972. Ang sabi po niya ay salamat sa tips. Yan, kay Nazarino Lucero, shoutout po sa inyo and thank you so much po for watching and supporting my videos. Maraming salamat po. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala namang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!